Magandang oras mga card lover, mga kababayan. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung napabalitang kakasuhan ni Congressman Libeste, ang Undersecretary ng PCO ng Presidential Communication Office. Walang iba kundi si Attorney Claire Castro, yung paborito natin na Attorney Claire Castro. Kakasuhan daw ng libel ni Libeste dahil lamang sa pagbablog nito tungkol sa kanyang solar power farm. Well, ito ang video atin na panoorin ang balita courtesy ng 24 oras. Reklamong libel ang isinampa ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste laban kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kaugnay ito ng anyay mga maling paratang laban sa kanya tungkol sa solar power business ni Libiste sa mga vlog ni Castro. Tayo ay narito ngayon sa Balayan Regional Trial Court para mag-file ng kaso laban kay PCO Undersecretary Claire Castro. Okay, so bilang ombudsman. So, merong sagot anyway, dito meron si kasi na naman Attorney siya. Claire Castro tungkol sa napabalitang pagkakaso ng libel suit. Ito'y 110 million libel suit ni Libeste. At ako'y nagtaka lamang bakit si Topacio na naman ang kanyang attorney. Si Topacio ay attorney ni Kibuloy, attorney din yan ni Ernie Tebes. Bakit ganon? Di ba yung mga kliyente ni Topacio ay mga DDS, di ba? Bakit kaya ganon? DDS ba si Libeste? At ako lang nagtaka, ang dami-daming magagaling na attorney, di ba? Nandiyan yung mga Porton brother. Bakit hindi ginawa ni Libeste? Bakit itong merong trademark na DDS lawyer, walang iba kundi si Topacio? Yun lang ang pinagtataka ko. Yun lang mga kababayan. So ito na ang sagot ni Attorney Claire Castro. Medyo na-stress siya ngayon eh. Mantakin yung 110 million libel suit, ang hiningi ay 110 million na danyos. Hindi pa nga nag-progress ang kaso, di ba? 110 million kagad. Grabe naman. Kaya ito ang pahayag ni Claire Castro tungkol doon sa libel suit na pinail ni Kong Libeste. Ni-reveal, no? Meron naman siya mga bagong na imbestigahan. Siguro partito ng kanya mga na-imbestigahan. Walang pupunta dito. Tapos maglalagay ka pa ng sinasabi nilang genius na bata na yon na gumawa ng solar. Well, he's talking about this bata. Ayan, so Bata yung na genius pinalakay na gumawa nila ng na solar, batang genius, yun na yung si Libeste. Kasi yan yung pinakabata na congressman ngayon, di ba? Pangalawa yung miyaw-miyaw na Barsaga. At baliktad naman, si Barsaga ay kinasuhan ni Rason, yung may-ari ng Bilyonaryo Channel. Kaso-kaso na ngayon eh. Kakasuhan ka kaagad eh. Grabe naman tong Pilipinas, no? Ang gulo-gulo. Mga politisyan, magkakaso-kaso. Grabe. Only in the Philippines nangyayari. So ito, ang issue pala na ito ay nagumpisa ng dito sa kay Ombudsman Remulla, at ito'y ginawang komentaryo ni Claire Castro sa kanyang blog, pero ang tinira ni Libeste ay si Castro. Bakit kaya hindi si Ombudsman Remulla ang kakasuhan ni Libeste at ni Topacio? Yun lang pinagtataka ko mga kababayan, mga ka-art lover. Ano sa palagay niyo? Galing naman talaga kay Remulla, kay Ombudsman Remulla, ang issue na ito tungkol sa solar business ni Libeste, at parang inulit lang yan ni Claire Castro, pero ang original ay si Ombudsman Remulla ang nagpakalat ng kwento na yan tungkol sa yung solar business. At pwedeng kasuhan si Castro, pero dapat kasuhan din si Remulla kasi siya yung source. Di ba? Bakit hindi nila magawa? Dahil ba malaking tao si Remulla? Okay, balik tayo sa video ni Claire Castro.
kalokohan. Ayan ha, mga kaklira, hindi sa ating galing yan. Yun ang pananaw ni Ombudsman Boying Rimulya. Diba? Yan ang pananaw niya. So, most probably, baka meron na siya naiimbestigahan at ito ang kanyang pananaw na maglalagay ka ng isang batang genius na bata ng solar na di umano ay sabi niya ay kalokohan daw. Bakit nga baka naging kalokohan Oh, bakit sa nga? paningin ni Ombudsman Boying? Loko lang tayong lahat. Kasi may kakuntsaba yan sa taas. Hindi niya naintindihan yung corporate structure. Wala, meron daw kakutsaba. Wait nga natin ang konti. Konti lang. Loko lang tayong lahat. Kasi may kakuntsaba yan sa taas. May kakuntsaba sa taas. Hindi niya naintindihan yung corporate structure niya. O sino kasama niya? Di ba yung mga abogado kausap yan? So mga akli, ang binabanggit niya dito, mukhang meron siyang na imbestigahan na merong kakutsaba sa itaas. Boy, genius. Si Boy Genius. Okay? Siyempre. At may connection yan sa taas. May connection yan sa Duterte government. 2019. Oh, okay? Mga klira, although wala pa siyang binabanggit kung sino si Boy Genius ng solar, pero mayroong kasabwat, mayroong, wait, what was the word again? Working word. Connection yan sa taas. May koneksyon sa itaas. May connection yan sa Duterte government. May koneksyon sa Duterte government. Ako, ini-echo ko lang to mga kaklira kasi ito ay galing kay Ombudsman Rimulya. Okay, mga baka meron na siyang na ano dito. Meron na siyang na imbestigahan dito. 2019 yung franchise. 2019 yung franchise. Sino ba naglakad niya? Hindi, ganito yan ha. Ang Super daw Oh, naglakad nanay. din. kasama nanay niya. Sino bang nanay ni Libeste? Di si Kasama na Loren tuloy yung nanay. Ligarda. Di ba? Balikan natin. Sino ba naglakad niyan? Hindi, ganito yan ha. Super daw yung naglakad din eh. Super? Super daw? Hindi ko naintindihan na. Kasama nanay niya. Kasama dun sa Oo, naglakad. kasama sa naglakad niya. Siyempre, Wala, yan. Pati nanay, na ano na, nadadrag na. Diba? Nadadrag na yung nanay ni Boy Genius ng solar. Incumbent yun eh. pero siyempre, kunyari, ano siya, Arm's length. arm's length siya. Pero chairman ka ng budget, chairman ka ng finance committee. Ah, Okay, so ayan, so hindi na tayo magbigay ba dyan at that na time, portion ng komento. Basta chairman ng finance committee si Loren, yung nanay ni Labeste ng 2019. At hindi natin alam ang pinag-ugatan talaga ng bangayan nila dito sa solar business na yan. Kung ano talaga. Basta sabi ni Claire Castro, eco relaying lang daw yung sinabi niya. Parang eco lang sa sinabi ni Rimulya. Kaya kung may dapat ng kakasuhan dito ay si Rimulya at pangalawa na si Claire Castro. Kasi kung titingnan saan galing yan, galing kay Rimulya. So palagay ko ang libel suit na ito na final ni Lebeste at ng kanyang abogadong si Topacio. O by the way, si Kibuloy ngayon ay masaya na dahil nakikita niya daw na maano siya, mapawalang sala si Kibuloy dahil magaling daw si Topacio. Grabe no? Wala na talagang ustisya kung ganun na pati si Kibuloy ay mapalaya. Okay, si Ernie Tevez naman, mamaya gawa tayo ng reaction video ay acquit na daw sa kaso si Ernie Tevez. Si Topacio pa rin ang nun, ang attorney. Ang pinagtataka ko nga ay ang dami-daming magagaling na attorney, di ba? Nandiyan si Attorney Bueno, ang Siegfried Porton Brothers, di ba? Bakit Topacio na lang palagi kapag mga DDS? Bakit Topacio ang kinukuha nila? Ay talagang magaling si Topacio. Siguro, di ba? Kaya kinukuha. Okay, ngayon, ang aking punto dito ay parang hindi 100% na manalo itong libel case ni
Genius Boy kay Claire Castro dahil nga hindi mismo galing sa bibig ni Claire Castro yan ay iko parang yung nire-repeat niya lang ni Claire Castro kung anong sinasabi ni Ombudsman Remulla. Kaya nga lang gusto talaga ng mga DDS na mapatahimik, mapatigil na to sa pag-vlog si Claire Castro dahil nga binabanatan ni Claire Castro ang mga Duterte. Okay, klaro naman, di ba? Kasi si Claire Castro ay administrasyon eh. Kaya yun ang kanyang trabaho. Ngayon, gusto nila na mapatigil ito. So ito, pinailan ng 110 million libel suit para mapatigil. Pero sa tingin ko, attorney kasi ito eh. Si Claire Castro. Kaya alam niya ang mga sinasabi niya. Alright mga kababayan, mga cart lover, anong masasabi niyo dito? Ay manalo ba sa kaso? Si Genius Boy ng solar business kontra kay Claire Castro. Pag-comment na lang sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong na yan. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli.